sinasaya ng kanilang pagpapalagay. Ito ang kailangan sa unang mula kaya ang ilang sa mga pagpigil sana sa baha. Sa tulong ng kabataan, basura ay nawawala. Kamusta mga kababayan? Ako si Precious and look around me. Sa bilang na yan, higit 7,000 metriko tonelada. Ang tanong natin ngayon, saan ba nanggaling ang mga basura? Is it lack of discipline or lack of action? Let's talk about our waste crisis. According to PSA's December 2025 report, Philippines generated 269.55 thousand tons of hazardous waste in 2024. Oil tops the list at 39.3 plus, Bataan projects 396.64 tons of daily waste. By this year, 2026, grabe no? Precious ito galing lang sa kapitbahay. Household waste pa lang makes 56.7% lahat ng basura, sabi ng DENR. At ito mula sa mga tindahan sa tabi ng daan. Marami pa rin nagbebenta ng inumin sa single-use cups. Exactly. So first question, sino ang may sala? Tayo. Pero second question, ano ang gagawin natin? Mag-action na. Mayroong mga estudyante na nagtutulungan kumuha ng mga basura sa labas ng silid-aralan nila upang mapanatili ang kalinisan at hindi ito makasagabal ng kahit kanino. Dapat tayo ay magtutulungan kumuha ng basura upang hindi marumi tingnan ang ating paligid. Tingnan nyo ito, sa paaralan natin, dati itong lugar na puno ng plastik at papel. Ngayon, dito na tayo nagtatanim ng mga gulay. Pero hindi lahat ganito. Sabi ng latest DENR study noong Enero 2026, 42% ng mga paaralan sa Visayas may kontaminadong lupa dahil sa basura. Ang mga halaman namamatay, ang mga bata nagkakasakit. Tsaka tingnan nyo ito, mga pala at rekadera na gawa sa recycled na bote at metal. Wala kaming binili. Mula ito sa mga nakita naming basura.
Yan ang pagkakaiba. Kapag inayos natin ang basura, bumabalik ang sigla ng kalikasan at nakakagawa pa tayo ng mga gamit na kailangan natin. Nakikita namin ang iyong inisyatiba sa paglalagay ng mga poster tungkol sa kaligtasan upang ipalaganap ang kamalayan at mahahalagang impormasyon para sa lahat. Lubos po kaming nagpapasalamat sa iyong dedikasyon na gawing mas ligtas ang aming komunidad. Listen up mga kabataan, waste doesn't just appear, ito ang thrill. Una, galing sa ating mga kamay sa bahay. Pangalawa, kinokolekta ng truck. Pangatlo, dinadala sa landfill at pang-apat, nagiging banta sa kalusugan at kalikasan. In Cebu City alone, ang paghawak ng basura ay nagkakahalaga ng 600 million kada taon. Milyon po. And in Metro Manila, 6.12 million tons of waste yearly. Pwede pa namang gawing kuryente, sabi ng DOE noong October 2025. 79 illegal dump sites pa rin ang nasa bansa noong 2024, up from 43 the year before. Hindi lang disiplina ang kulang, kundi infrastructure. So here's the hard truth, kapag hindi tayo kumilos, ang kabataan ang magbabayad. Ang mga ilog dagat at hangin na hinahawakan natin ngayon, yun ang A group of our classmates spent lunch break cleaning up and segregating trash right here in class. They brought extra bins from the supply room and set them up for paper, plastic, and food scraps. Then all worked together to tidy up and sort everything properly. They also put a small labels near each bench so it's easy to remember where everything goes. They're helping keep waste where it belongs. They're doing this every week, so come join them. If you come, even just putting your trash in the right bin helps a lot. Banana leaves instead of plastic for packaging brings great environmental benefits. They are biodegradable and compostable, break down quickly without harming nature, and renewable byproduct of banana farming. Unlike plastic, they don't create microplastic pollution, need far less energy to prepare, and help boost local economies here in the Philippines. Manang, subukan nyo ito. Mura lang, natural at pwede pang itapon sa compost pagkatapos gamitin. Ito ang tunay na pagbabago. Sabi ng Department of Trade and Industry, 68% ng mga tindahan sa Zamboanga City ngayon ang nag-aalok ng no plastic option simula nung ipinatupad ang City Ordinance noong Setyembre 2025. Manang, ito po. Paano mo segregate ng basura sa bahay? Libre lang. Kaya hindi totoo ang mahirap magbago kapag sama-sama tayong kumilos. Kahit sa maliit na paraan, malaki ang bago. Ang mundo ay hindi lamang isang lugar kung saan tayo nakatira. Ito ay ating tahanan na ipinagkaloob para sa lahat, mula sa mga matatanda hanggang sa mga kabataan na nagmamana nito sa hinaharap ngayon. Ang mga basurang ating kinakalat sa paligid ay lumalaki nang hindi natin namamalayan. Nagdudulot ito ng matinding polusyon sa ating hangin, tubig at lupa, at nagpapaalala pa sa pagbabago ng klima. Siyang nagdudulot ng mga sakuna at kahirapan sa ating komunidad, mula sa tamang paghihiwalay ng basura, pagtitipid at pagre-recycle hanggang sa mga proyekto ng paglilinis ng mga ilog, daanan at paaralan. Bawat hakbang ay mahalaga.